Maraming beses na tayong nagulat sa mga pagbabago ng mga kwento at balitang sinusubaybayan natin kung saan ang lumalabas na totoong pumaslang sa mga biktima ay hindi pala ang mga unang itinuturong mga sospek. Kadalasan kasi, ang mga napagbibintangan ay mga taong mga walang trabaho o yung mga mahihirap. Dahil sa pinagdadaanan sa buhay, kumakapit ng mga ito sa patalim. Pero may mga pagkakataon din na mga profesional ang gumagawa ng krimen na talagang hindi mo sila pagdududahan sa una. Kagaya na lamang ng pagkawala ng isang prinsipal sa San Narciso Vocational School sa bayan ng Quezon. Ano ang nangyari sa nawalang prinsipal at sino ang may kagagawan ng kanyang pagkawala? Tutunghayan natin ang kwento ng isang prinsipal na pinaslang isang tao na hindi naasahan ng lahat na siya ang gumawa ng krimen na ito. At nagulat sila kung paano niya pinagplanuhan ang karumal-dumal na krimen. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang 29 years old na si Glenn Dennis Katangay ay principal sa San Narciso Vocational School. Noong December 29, 1993, nagsabi ito sa asawa niya na pupunta siya ng Lucena dahil may bibilin umano sila ng mga gamit sa eskwelahan kaya magka-canvas sila sa mga tindahan doon. Wala namang problema ito sa pamilya niya dahil parte ito ng tungkulin niya bilang principal. Alam din ng iba pang mga tauhan ng eskwelahan ang lakad ni Glenn na ito. Hindi kasi sila pwedeng bumili ng kahit ano gamit ang pondo ng eskwelahan na walang approval ng board. Isang araw, bago umalis si Glenn, ang disbursement officer ng parehong eskwelahan na si Fernando Valencia ay nakipagkita sa kanyang makakilalang lalaki na sina Virgilio Buban alias Bailon at si Marciano Espina. Una niyang kinausap si Buban bago niya sinundo si Espina sa bahay nito para samahan siya magpunta sa Lucena. Pre, samahan mo ako sa Lucena. Ang haba ng biyahe, wala akong kasama. Magpapa-encash kasi ako ng cheque. Sabi nito sa kaibigan niya. Ngayon na ba agad pare? Tanong naman ni Espina sa kanya. Oo, kaya nga kita pinuntahan dito. Sige na, maghanda ka na para makaalis na tayo. At nang makapagbihis na nga si Espina, ay nagpunta na sila sa terminal para sumakay sa minibus papuntang Lucena. Pagdating nila sa destinasyon, dumiretso sila sa bahay ng pinsan ni Fernando na si Lorna Tunay sa Purok Pag-asa. Pagpasok nila sa bahay ay nagulat si Espina dahil andun umano ang isa pa nilang kaibigan na si Virgilio Buban alias Bailon. O pre, andito ka pala. Bati ni Espina kay Bailon. Oo, may pupuntahan tayo. Halina kayo para hindi tayo abutan ng gabi. Lorna, aalis na muna kami. Pagpapaalam ni Fernando sa pinsan niyang may-ari ng bahay na ginawa nilang tagpuan. Pagkalipas ng halos isang oras, ay nakarating naman sila sa Montalvo, sa gulang-gulang Lucena. Pinuntahan naman nila ang isang bahay na inuupahan ng pamangkin ni Valencia na nagtatrabaho noon sa Japan. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Wala naman ditong pamangkin ko. Nasa abroad, kaya pinapagamit lang ng pinsan ko si Merly kapag nandito ako sa bayan. Kwento umano ni Valencia sa dalawa. Nang gabing iyon, nag-usap-usap daw sina Bailon at Valencia sa loob ng kwarto. Hindi umano alam ni Espina kung ano ang buong pinag-usapan ng dalawa. Basta na lumabas ito ay nagulat na lamang siya sa sinabi ni Valencia. Basta pagdating ni Glenn dito bukas, pagtulungan niyo na lamang siya ni Marciano. Aalis na muna ako at babalik ako dito bukas kasama si Glenn. Ito umano ang huling sinabi ni Fernando Valencia bago umalis ng gabing iyon. Kinabukasan nga ay nagbalik si Valencia kasama ang pinsan nitong si Merly Montalvo at ang principal ng eskwelahan na si Glenn Dennis Katangay. Pinapasok umano ni Valencia si Glenn sa sala at nag-usap pa sila tungkol sa mga bibilhin nila. Maya-maya pa ay nagsabi si Valencia kay Glenn na may kukunin lamang ito sandali sa loob ng kwarto. Nang buksan nito ang sinasabing kwarto, nandun pala nagtatago sina Espina at Bailon. Pagkalabas ko ng bahay, sumunod na kayo kagad at paslangin nyo na si Glenn. Babalikan ko kayo dito dala ang sasakyan na gagamitin natin para maitapon ang katawan niya.
Ito di umano ang huling instructions na binigay ni Valencia sa kanila. Ayon kay Espina, nakatingin lamang daw siya kay Bailon sa mga oras na yon dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Binuksan ni Valencia ang pito na kwarto at sinabi kay Glenn, "Lalabas muna ako ng bahay, may kukunin lang ako, pabalik agad ako." Sumagot naman si Glenn, "Sige, dito lang ako, hintay na lang kita." Ilang minuto ang lumipas, lumabas na ang dalawa na nagtatago sa kwarto na si Bailon at Espina. Nang makita sila ni Glenn, nagulat ito at binati pa niya mga ito. "Oy pre, nandito pala kayo." Bati umano ni Glenn kay Bailon nang makita itong lumabas ng kwarto. Wala umanong kaalam-alam si Glenn na ito na pala ang huling araw niya sa mundo. Agad lumapit si Bailon kay Glenn at sinaksak nito ang tagiliran ng prinsipal. At pagkatapos ay sinaksak pa ito ng 2 beses sa dibdib. Nanigas lang si Espina sa kanyang kinatatayuan sa sobrang takot sa ginawang pagpaslang kay Glenn na isang prinsipal. Maya-maya pa ay tinawag siya ni Bailon para tulungan siya linisin ang mga tulo ng dugo sa sahig. Kinudkod nila ang lahat ng mantsa ng dugo at pagkatapos ay tinapala nila ng bulak ang mga sugat ng biktima para tumigil na ang pagpatak ng dugo nito. Nang masigurong wala nang mahuhulog na dugo sa sahig, ay pinagtulungan nila itong buhatin sa loob ng kwarto para itago. Nag-spray pa umano si Bailon ng pabango para maalis ang malansang amoy ng dugo. Nakaupo lamang ang dalawa at walang imik na hinihintay ang pagbabalik ni Valencia. Galing pala ito sa bahay ng pinsan niyang si Lorna, pero ang pakay niya ay ang asawa nitong si Benito Agato. "Pinsan, may lakad ka ba ngayon?" Tanong nito kay Benito na may-ari na isang pampasaherong jeep. "Wala naman, bakit mo na itanong? May kailangan ka bang puntahan?" "Meron kasi akong kailangang ilipat ng mga gamit mula doon sa bahay ni Mirna, doon sa bahay nila." Sige, saglit lang at magbibihis ako." Pagkalabas nga ni Benito ay pinaandar agad ang jeep niya at pumunta na kagad ito sa bahay na inupahan ng anak ni Mirna. Iniwan lamang ni Valencia si Benito sa jeep at sinabi maghintay lamang saglit at may kukunin sa loob. Tumangon naman ito dahil wala itong kalam-alam kung ano ang nangyari sa loob ng apartment at kung ano ang isasakay sa jeep niyang pampasero. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ang bahay ang 4 na tao habang akay-akay nila si Glenn na kunwaring binubuhat nila na parang lasing para hindi mahalata kung may makakita man sa kanila na sinasakay nila sa jeep ang wala ng buhay na prinsipal. Nasa unahan naman si Valencia at nagsasalita ng malakas na kunwaring pinapagalitan si Glenn dahil lasing na di umano ito. "Sobra ka kasi nag-inom pare. Sa sobrang dami mong nainom, hindi ka na makalakad pa uwi." Sa likuran niya naman ay sina Bailon at Marciano na akay-akay si Glenn katangay na nakaakbay sa balikat ng dalawa. Pagkatapos pagtulungan ng tatlo na makapwesto ng upo ang katawan ni Glenn, ay pumunta naman si Valencia sa unahan at tumabi kay Benito. "Pinsan, sino yan? Grabing lasing naman yan, hindi na makakilos." Tanong nito kay Valencia. "Hindi yan lasing, patay na yan. Isusunod kita dyan kung hindi mo papaandarin tong jeep." Pananakot pa ni Valencia kay Benito. Grabing gulat ni Benito sa sinabi ng pinsan ng asawa niya, pero wala na siya magagawa. Ang paulit-ulit na naisip niya ay may patay sa likuran niya at pwede siyang matulad nito kung gagalitin niya si Valencia, kaya nagmaneho na lang ito na tahimik. "Tuloy-tuloy mo lang," utos ni Valencia sa kanya. Pagkarating nila sa Old Zigzag Road sa Tagbilaw, Quezon, pinatigil na ni Valencia ang jeep sa gilid ng isang bangin. "Itigil mo muna dito. Akin na yung susi ng jeep. Maghintay ka dito." "Hoy, kayong dalawa, ihulog nyo yan dito sa may bangin. Pagkatapos, sundan nyo sa baba at tuloy nyo ang ulo at 2 kamay. Eto bag, ilagay nyo dito. Pagkatapos, ilibing nyo na kagad." Itinulak naman kagad ni Bailon ang bangkay pababa sa bangin at dali-dali bumaba para sundin ang utos ni Valencia sa kanila. Si Espina naman, kahit nalilito pa sa mga pangyayari, ay sumunod na rin sa baba dahil natatakot na baka magaya sa prinsipal na wala ng buhay. Pagdating nila sa ibabang parte ng bangin, naghukay na kaagad si Bailon para sa paglilibingan ng katawan. "Ikaw na putol sa ulo pare," utos nito kay Espina. "Ayoko nga, hindi ko kaya yan." Sagot naman nito sa kanya. "Hindi ko rin kasi kaya." Pag-amin naman nito sa kanya.
kaya inilibing na lamang nila ang bangkay at umakyat na pabalik sa jeep. "Oh, asan na pinapuputol ko sa inyo?" Salubong na tanong ni Valencia sa kanila. "Hindi na namin ginawa. Nilibing na lang namin kaagad." Sagot naman ni Bailon. "Mga loko pala kayo eh. Bumalik kayo doon. Tapos palitan nyo ang suot nun. Ibalik nyo dito. Tapos nyo yung ulo at mga kamay. Kung hindi nyo gagawin, kayo ako ng ulo." Galit na sinabi ni Valencia sa kanila. Sumunod naman ang dalawa at nagmadaling bumalik sa pinaglibingan nila ng bangkay. Bago ibaylo ng ulo at mga kamay, ay inalis nito ang mga suot na damit ng biktima, gaya ng utos sa kanila. Nang matapos ng lahat ng utos ng amo nila, bumalik na ito sa jeep at tahimik na ipinakita ang laman ng bag. "O, sumakay na kayo. Benito, ihatid mo kami sa Tagawayan." Mahaba-haba ang binahe nila, halos 7 hours din. Sa daan, isa-isang itinapon ni Bailon ang mga damit ni Glenn sa bawat madadaan ng tulay. Nang makarating na sila sa Tagawayan, Quezon, pinadiretso ni Vicente si Benito sa citrus farm ng pamilya nila. Pinaalis niya na kaagad si Benito pagkatapos niya itong pagbantaan na huwag magkukwento sa mga nakita at nalaman niya. Inabutan niya rin ito ng pera para sa serbisyo nito at nagpasalamat kahit paano. Agad namang inutusan niya sina Bailon at Espina na ilagay sa kulungan ng manok ang bag. Pagkaalis ng dalawa ay tinawag niya ang 2 tauhan nila sa farm at sinabihang maghukay sa isang bahagi ng farm at sabihan sina Bailon pagkatapos. Ang magkapatid na Elmer at Hernani Ocharan ay may ginagawa pa ng utusan ni Vicente. Umalis saglit ang tatlo para kumain at pagkabalik ay agad hinanap din ni Espina at Bailon kung saan naghukay si Ocharan. Nang sinabi ni Hernani na wala pa silang nahukay, ay nagalit agad si Bailon. Dito na sumunod kaagad ang magkapatid sa utos nito at nang matapos ay pinaalis din sila. Hinulog ng dalawa sa hukay ang ulo at kamay na nakabalot pa sa bag at binuhusan ito ng gasolina. Pagkatapos, sinindihan nito ang parte ng katawan ni Glenn at nang masunog na ay tinabunan ito ng lupa. Nang makumpleto na itong lahat, ay pinatawag silang dalawa ni Valencia at inabutan ng pera. Pagkatapos ay sinabihang pwede na silang umalis. Pero bago makaalis si Espina, ay binulungan pa raw siya ni Bailon na huwag magsusumbong dahil kapag may makaalam sa nangyari, siya lamang ang nag-iisang nakasaksi sa lahat. Grabe ang takot ni Espina, kaya nanahimik lamang ito. Samantala, ang pamilya naman ni Glenn ay nag-aalala na dahil hindi na ito umuwi ng ilang araw na. Nagdesisyon na silang lumapit sa mga pulis at pinablatter ang pagkawala nito. Nagkataon naman na ang eskwela ang pinagtatrabahuan ni Glenn ay pinapahanap na rin silang dalawa ni Fernando Valencia dahil ito din ay hindi na makita. Sa una ay naging suspect pa si Glenn Katangay dahil may nawawalang sobra sa kalahating milyon mula sa pondo ng eskwelahan at si Glenn Katangay ang approving officer dito. Ibinase ng NBI ang kanilang pagdududa sa impormasyong sinabi ng officer in charge ng eskwelahan na si Mariano Brocal. Pero sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Nagulat na lamang ang lahat noong February 4, 1994. Isang buwan mahigit mula na mawala si Glenn Katangay. May nagpunta sa presinto at nagsumbong sa lahat ng mga nangyari. Ito ay si Marciano Espina. Sumuko siya dahil hindi nakinaya ng kanyang konsensya ang mga nangyari. Isinalaysay niya sa NBI ang lahat ng nalalaman niya. Una ay dinala niya mga otoridad sa bahay na inupahan ng pamangkin ni Valencia. Subalit pagdating nila doon, may binago na sa loob ng bahay na wala na ang kwarto na pinagtaguan nila ng bangkay noon. Ang pamilya Bionago na may-ari ng bahay ay nanindigan na wala silang alam sa mga nangyari. Pinabago lamang daw nila ang forma ng bahay dahil kailangan nila itong ipaayos dahil sa mga sira nito. Kasunod nilang pinuntahan ay ang bahay ng mga pinsan ni Valencia. Ang katulong lamang ni Merly Montalvo ang nasa bahay. Ang sumunod naman ay sa bahay naman ni Benito ang pinuntahan ng NBI at kapulisan at naabutan nila ito. Agad itong dinala sa presinto para imbestigahan. Binaybay naman nila ang daanan papuntang Old Sigsag Road at itinuro naman kasunod ni Espina ang pinaglibingan ng biktima.
Nahanap nila kagad ang nabubulok na katawan nito. February 5, kasama ang NBI at mga pulis ay nagpunta sila sa farm ng mga Valencia at doon dinakip ang magkapatid na Utsaran. Itinuro ni Espina ang pinaglibingan ng ulo at mga kamay ng prinsipal, pero wala na ito doon. Saka pa lamang nagsalita ang magkapatid na Utsaran na galing na doon sina Bailon at Valencia at kinuha di umano ang nakalibing doon. Nakakuha na impormasyon ng grupo na nasa barangay Aldabok sa Tagkawayan si Bailon, kaya sinundan nila ito kagad. Nahanap nila ito at hindi rin naman sila pinahirapan at itinuro niya kagad ang nakabalot pa sa plastik na kamay ng biktima. Hindi pa umamin si Bailon na siya nga ang sumaksak sa prinsipal at pilit niyang idinadawit si Espina. Pero sa paulit-ulit na pag-interrogate sa kanya ay lumalabas ang katotohanan na binayaran nga siya ni Fernando Valencia at pinagplanuhan talaga ang nangyaring krimen. Nalaman din ng NBI ang motibo sa pagkakapatay nito. Pineke ni Merly Montalvo at ni Fernando Valencia ang mga pirma ni Glenn Katangay sa mga tseke para ma-encash nila ang kalahating milyon. Alam din ng mga empleyado sa eskwelahan na may galit talaga si Valencia kay Glenn dahil ayaw nito maging principal si Glenn dahil hindi ito sumusunod sa kanya. Sa kasamang palad ay nakatakas ang dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Ilang dekada na ang kasong ito pero wala pa ring hustisya sa pagkakapatay ng kawawang prinsipal sa probinsya ng Quezon.